napunta ninyo sa press launch ng People's Declaration for Climate Justice and Corruption and Hold Polluters Accountable. And for every peso na nakukuha o nawawala dito sa mga adaptation measures natin, this is tantamount to lives put at risk. Not only lives put at risk, but lives already lost. Dahil lang bagyo na tayo, where we have numbers, horrific numbers of Filipinos na nawala ng kabuhayan, nawala ng buhay mismo. And so that's the implication of corruption. It's not only sa climate anxiety. Kasi ito namang planeta ito, itong bansa ito, ay mapapamana natin. Minamana na kayo ng mga kabataan. And they say that when we have absolute power, we will corrupt absolutely. That's why we have to democratize the power to the people. So if people don't have the power, if people don't have access to decision-making, if people don't have access to budgetary considerations and how money is spent, it will be difficult for all those in power to actually abuse their power for their personal gain. To solving, and taking more aggressive steps to a solution to our climate crisis are the industrialized countries, who are the most guilty, in fact, particularly in the United States, the ones who suffer most in all this crisis, whether it be fiscal, economic, political, and most of all, climate crisis, are the poor. The big cause of the community right now, ikulong ang mga corrupt, ibalik ang pera. Now the big question is, we know exactly what to say, but we don't know how to do it. We need a legislation for accountability. Kaya we want to emphasize that the Klima Bill, Klima for the climate, but also that it is proactively seeking accountability. Habang ang ilang mga nakaupo sa gobyerno ay nagmulustay ng pera ng bayan, na dapat sana ay napupunta at ginagamit sa mga tamang proyekto para sa mga mamamayan, habang ang mga naglalakihang fossil fuel companies ay yumayaman, kaming mga simpleng mamamayan at naghihirap. Gusto namin matigil ang korupsyon at polusyon sa kalikasan at klima. Kailangan panagutin ang mga dapat managot. Panahon na para magbayan. Make climate polluters pay. Enough of the drama. Make corrupt officials go to jail. Ay ng mga manggagawa, tumindig kami at gusto namin na dapat managot ang dapat managot, ikulong ang dapat ikulong, huwag saktaan. Kahit ang panahon ng iba pang administration, wala po na administrasyong BBM, Duterte at nakakambang mga administrasyon ay dapat managot. Panahon na para mamulat tayong mamamayang Pilipino, mamulat ang lahat ng basic sector na tapusin na ang pangahari ng dinastiya, tapusin na ang pangahari ng elitista. Kailangan natin isulong ang gobyerno ng mamamayan, gobyerno ng magagawa. Maraming salamat. Panawagan ng mamamayan para sa hustisya sa klima, wakasan korupsyon at papanagutin ng mga polluters. Kami, mga komunidad na pinaka-apektado ng krisis sa klima, mga kasapi ng lipunan sibil, at mga kinatawan ng iba't ibang pananampalataya ay nakikisa sa milyong-milyong Pilipino sa pagpapahayag ng galit at pagkasuklat sa malawakang korupsyon at sa walang tigil at walang kahihiyang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang ating pagiging tantad sa nagbabagong klima ay hindi lang resulta ng matitinding lagay ng panahon. Bunga rin ito ng korupsyon na nakaugat sa sistema. Habang humaharap tayo sa mga mas mapaminsanang bagyo at baha, ang boto sanang nakalaan para protektahan tayo na umaabot sa trilyong piso ay ibinubulsa ng mga opisyal ng gobyerno, mga kontratista at iba pa nilang kasabwat. Kritikal na bahagi ng climate adaptation, ang flood control.
Ngunit dahil sa malawakang korupsyon, nawawala ng silbi ang mga mahalagang proyektong ito. Nagiging mga pangakong napapako at hungkag na retorika na nagpapalala sa krisis sa halip na nagbibigay ng ginhawa. Tayong mga Pilipino, nakakaunti lang ang kontribusyon sa krisis sa klima ay kabilang sa mga pinaka-apektado ng mga pinakamalalalang epekto nito. Sa loob ng maraming siklo, nilaso ng mayayamang bansa sa global north at ng mga fossil fuel corporations ang ating mundo, habang ang ating mga komunidad ang pinaka-nagturusa sa kanilang mga kanilang ibinubuwis sa buhay, kabuhayan at ecosystems sa kanilang lugar. Kaming mga individual at organisasyong lumagda sa dokumentong ito ay nagkakaisa sa galit ng sambayanan. Kinikilala namin na ang kasakiman ng mga tiwaling opisyal, kontratista at mga fossil fuel corporations na sadyang nilalason ang mundo para sa kanilang kayayaman ay inilalagay sa panganib ang milyong-milyong buhay at lalong nanganganib na lunurin ang mga pinaka-apektado sa pinsala ng baha at matitinding kahirapan. Ang aming mga panawagan, tiyakin na mayroong transparency, pananagutan at pakikilahok ang mga mamamayan sa gobyerno. Imbestigahan ang korupsyon sa mga proyektong pangklima sa flood control, panagutin ang bawat opisyal, kontratista at kasabwat sa isang po. Itigil ang pagnanakaw, ipatupad ang full transparency sa paggastos at mga kontrata ng gobyerno. Protektahan ang pondo para sa klima. Walang pisong masasayang, bawat piso para sa tao. Buksan ang mga record. Tiyakin ang pampublikong pag-access sa lahat ng datos tungkol sa klima at adaptation. Ilagay ang tao sa sentro, gawing institusyonal ang paglahok ng publiko sa paggawa ng mga desisyon sa klima. Protektahan ang kalikasan at palakasin ang resilience. Lumipat mula sa sementadong abuhin o gray na solusyon tungo sa solusyong luntian o green na pinamumunuan ng komunidad. Protektahan ang ating mga kagubatan, kalumyan ng tubig at baybagi. Itigil ang mapaminsanang pagmimina, pagkukuwari at reklamasyon. Ipagbawal ang mga single-use plastic upang hindi mapanahan ang mga daluyan ng tubig at maiwasan ang mapaminsanang pagbaha. Pananagutin ang mga pollutants. Itigil ang paggamit ng fossil fuels at pagbayarin ang mga carbon polluters ng danos. Bumuo at magpatupad ng mga patakarang magpapanagot sa mga korporasyong sumisira sa klima. Pinapangarap namin ang isang Pilipinas na malaya sa korupsyon, na may gobyernong mangunguna sa panawagang papanagutin ang mga kumikita sa pagkasira ng klima. Maraming salamat po.